Hello mga mi! Last Sunday nga ay nag-celebrate kami ng asawa ko ng aming 12 years together as magjowa. Kaya naman nung Sabado ng gabi, naisip kong gumawa ng cake para sa kanya. Red velvet cake nga pala yung naisip kong gawin. Isa to sa paborito kong cake pero hindi ko pa siya nagagawa. At gusto kong subukan to sa mismong espesyal na araw naming dalawa. At kahit nga malayo siya at hindi niya matitikman ng cake na to, gusto ko kasi na pag first time kong ibibake ang isang cake or isang pastry, yun ay para sa aming dalawa or para sa special na araw niya. Hindi niya natatanong, unang kong binake na cake at cupcakes ay para sa birthday niya noon. Tapos nagtuloy-tuloy na yung pagbibake ko hanggang sa naging negosyo ko siya. Itong recipe ko na to ay inspired by Chef RV. Actually para to sa cupcake pero ginawa ko siyang cake. Kadalasan kasi ay pareho lang naman yung kanilang mga ingredients. At para magawa nyo rin, ituturo ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Bali may tatlong portion siya. Unahin natin yung dry ingredients. Una, kailangan nyo ng 1 1/4 cup na all-purpose flour, 2 tablespoon ng cocoa powder, 1/2 teaspoon ng baking soda, at 1 teaspoon ng baking powder. Pagsasama-samahin nyo yung tatlo, tapos isi-sift nyo siya ng 3 beses, gaya nung nakita nyo sa unang video. Yung second portion naman ay yung mga wet ingredients natin. Maglalagay tayo ng 3/4 cup ng melted butter, isang egg, 3/4 cup ng white sugar, 3/4 cup ng all-purpose cream, 1 tablespoon ng vinegar, at 2 tablespoon ng red food color. Pwede kayong magdagdag o magbawas ng red food color kung gaano katingkad yung gusto nyo. Ihahalo nyo yung wet ingredients sa dry ingredients. Actually, kung dito sa video, nakita nyo na hinalo ko isa-isa yung wet ingredients sa dry ingredients. Pero kung ako yung tatanungin, mas best pa rin na paghalu-haluin mo muna yung mga wet ingredients bago natin ilagay sa dry ingredients. Kasi gano'n naman talaga yung proseso kahit sa mga pagbibake ng iba't ibang flavor. Since para sa cupcake yung recipe na to, tinansya ko kung saan kakasya siyang cake pan. Ang kailangan nyo pala ay 6 inches na round pan. Sa nakikita nyo dito, gumamit ako ng 2 6 inches na round pan. Hinati ko siya sa dalawa para mas maganda yung pagka-bake ng ating cake. Habang sinasalin ko nga yung butter sa ating cake pan, ay pinainit ko muna ang ating oven at 350 degrees Fahrenheit. Napaka-importante ng preheating para nga naman pag pinasok mo yung butter ng ating cake sa loob ng oven ay magtutuloy-tuloy na yung pagluto nito. Kapag napainit na natin ang ating oven at 350 degrees Fahrenheit, itaktak po muna natin maigi yung ating cake bago natin isalang para mawala po yung bubbles at para mas maging pantay siya bago natin isalang sa ating oven. I-bake po natin ito ng 25 minutes at 350 degrees Fahrenheit. Para malaman natin kung luto na ang ating cake, tusukin natin ito ng ating toothpick. Pag wala nang kumapit na kahit anong liquid, doon sa ating toothpick ay ibig sabihin pwede mo nang hanguin ang iyong cake. Ang third part ng ating cake ay ang paggawa ng cream cheese. Dito gagamit ka ng 1 cup or 225 grams ng cream cheese, 1/4 cup ng powdered sugar, at 1/4 cup ng butter. Una mong paghahaluin yung 1 cup ng cream cheese at 1/4 cup ng powdered sugar. Start it with a low speed para hindi naman tumalsik yung ating powdered sugar. Pag smooth na yung texture, ilagay na natin yung 1/4 cup ng ating butter. Dapat yung butter natin ay room temperature at medyo malambot siya. Yung ganitong klase po ng cream cheese frosting ay napaka-stable. Pagkatapos nating ilagay yung butter, start natin ulit yung ating mixer. Kailangan ay fully makombine yung ating cream cheese at butter at ang ating powdered sugar. Pag nakita natin fully combined na siya at smooth na yung texture, pwede na po natin siyang gamitin. Pero this time, huwag natin kakalimutang i-scrape yung gilid at yung ating wire whisk. Ginagawa natin to para alam natin na fully nahahalo natin lahat ng ingredients bago natin to gamitin. Yung nakikita nyo ngayon sa video, ganyan kaganda yung stability ng ating frosting. However, nagkamali ako dyan kasi nanghinayang ako dun sa tirang all-purpose cream, kaya inilagay ko siya dito sa cream cheese. Kaya ganito yung nangyari after ko siya i-beat. For me, okay lang siya kasi gagamitin ko siya as filling ng cake. Pero kung gagamitin nyo siya pambenta, mas maganda na sundin nyo yung initial instruction. Huwag nyo siyang lagyan ng heavy cream. Or probably nagkulang lang ako sa pag-beat. Tapos ganito lang kasimple ko siya in-arrange. Actually, mainit-init pa nga siya niyan nung in-arrange ko, which is hindi dapat kasi matutunaw yung ating cream cheese. So, yan yung ilang mga bagay na dapat nyo i-take note kapag gumagawa kayo ng cream cheese frosting. Since first time ko nga ito, may mga natutunan ako. At yan naman yung sinishare ko ngayon sa inyo. So, kung nakikita nyo, tinatanggal ko yung top part para maging flat talaga siya.
Tapos yung mga hinati ko, tinatabi ko siya kasi gagawin ko siyang crumbs para dun sa gilid ng ating red velvet cake. Actually, dito palang tinikman ko na siya. Ang sarap niya kasi napaka-moist ng kanyang red velvet cake. Tapos ito na nga, nilagyan ko na siya ng filling. Alam nyo, ang isa sa natutunan ko sa baking, ikaw mismo magkakaroon ka ng signature depende sa panlasa mo. At ikaw mismo magkakaroon ka ng sariling invento ng ingredients or recipe sa isang cake. Depende kasi yan sa nakikita mo or nalalasahan mo or sa mga trip mo na parang pwede to, pwede yan. Yung basic kasi ng baking, dapat talaga nasusunod siya like baking time, kung ilan yung ingredients na lalagay mo. Pero pagdating kasi sa arrangement and adding flavors to the cake, dapat ikaw mismo ang nasusunod dyan. So, dito nga, kinram coat ko pa siya ng cream cheese. Diba bongga? Naka-cram coat siya ng cream cheese. So, yung mga spaces, nilagyan ko siya ng cream cheese gamit yung piping bag ko. Minake sure ko lang lahat ng part natin ay may cream cheese kasi mamaya mayroon akong gagawin dyan. Naalala nyo kanina yung tinabihan na hinati kong mga red velvet cake? Ito na siya. Ginawa ko siyang crumbs. So, gumamit lang ako ng gloves para gawin siyang crumbs. Tapos, ay inilapat ko siya sa paligid ng ating red velvet cake. Ito kasi yung very familiar sa akin na cake arrangement ng red velvet. Yung nilalagyan nyo ng crumbs, yung paligid ng red velvet cake. Medyo makalat lang siya tignan, pero kapag natapos ka naman, worth it naman siya. Sa part na to, pinupulido ko lang at minimake sure ko ay lahat merong cover. Kung nakikita nyo parang naglulumo-lobo or nagbabulgy yung gitnan part ng ating red velvet cake, yan ay dahil nga, sabi ko kanina, mainit pa siya nung inarrange ko, which is dapat hindi kasi matutunaw ang ating cream cheese. Plus, nilagyan ko pa ng heavy cream yung ating cream cheese. So, simple lang yung ginawa natin dito. Nilagyan lang natin ng konting design gamit yung piping tip na nakuha natin. Nakalimutan ko kung anong number nun. Tapos, pinaikot ko lang siya sa paligid ng cake. So, paikot lang yan hanggang sa makumpleto ko. Actually, I think 2 layer yata ng paikot yan. After ko nga matapos yung paikot na yan, ng cream cheese, ay nilagyan ko naman ng cream cheese yung gitna. Tapos, tsaka ko nilagay yung crumbs na tira doon sa gitna. So, pwede kayong gumamit ng kutsara or pwede kayong gumamit ng piping bag para hindi kumalat yung ating crumbs. Kasi pag kamay lang yung gagamitin nyo, kakalat siya doon sa design nyo na bilog na ginamitan natin ng piping tip. Tapos yung iba naman, ayan, inarrange ko pa, nilagay ko pa yung iba doon sa gilid. Tapos nilagay ko na siya sa fridge for 12 hours para mas makita ko kung magiging stable nga pa yung ating After cake. nga siya malagay sa fridge for 12 hours, ay naging stable nga siya. At ang ganda po ng kanyang pagiging stable kasi matibay siya katulad ng relasyon namin. Char! Uy, talaga naman. At isa pa sa dahilan na kung bakit gusto ko na yung first recipe na susubukan ko ay para sa asawa ko, kaya para sa special araw namin dalawa, ay syempre para makakakain ako, ti. Ako nagpakahirap niyan, kailangan matikman ko yan. Ang sarap. Sabi ko sa inyo, subukan nyo to. Napakasarap. Grabe, ito talaga yung pinakamasarap na red velvet cake na natikman ko.